Broadcasting on air and online. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone. Ayan, so isang magandang araw po sa ating mga karadyo agri. Ang oras po natin it's 11:19 na po ng umaga at ngayon nga po ay March 18, 2025, araw po ng Martes. So sa mga karadyo agri natin na medyo nagtataka dahil nga supposedly ay mamayang hapon pa yung ibang mga programs natin. But ito pong oras na po ito ay ilalaan po natin para po sa isang special live stream program po dahil mayroon po tayo mga bisita mula po sa Police Community Affairs and Development or PNCO po ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija para po magbahagi po sa atin ng ilang mga information na dapat po ay alam ng ating mga karadyo agri tungkol nga po or kaugnay sa papalapit po na local and national elections po sa darating po na May 12, 2025. So sa atin po magiging live stream broadcast po ngayon ay ibibigay po sa atin yung ibang information po na dapat nating malaman kagaya po ng election code o yung Omnibus Election Code, yung ilang mga bagay po tungkol sa vote buying, gayon din po yung ilang mga polisiya at mga panukala na maaaring, lalo na po yung mga drivers po natin ng mga karadyo agri, ay maaaring ma-encounter po nila, kagaya po ng mga COMELEC checkpoints po natin, ano po yung mga dapat na gawin, at gayon din po yung tinatawag po natin na Oplan Katok at ilan pa pong mga information na kailangan po na alam po, armado tayong lahat mga karadyo agri. So at this point po ay ipapakilala ko na po formally ang atin pong mga makakasama at magbibigay po sa atin ng information or comprehensive na information hinggil po sa ating papalapit na election. At una na nga po dyan, si Police Staff Sergeant Ma'am Maribeth Abad at kasama din po natin ngayon si Police Corporal Marjorie R. Cayago. So muli po, sila po ay mula sa Police Community Affairs and Development, PNCO ng PNP Science City of Muñoz, Nueva Ecija. So Ma'am Maribeth and Ma'am Marjorie, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating pong mga karadyo agri at saka po sa mga mamamayan po ng Lungsod Agham ng Muñoz. Ayan. So, actually po, konting backstory po. So, a few weeks ago po ay bumisita po sila ma'am sa atin pong himpilan para po makatuwang po ang ating istasyon. Actually, ibang mga stations din po para makapagbigay ng information dissemination po. Hinggil nga po ito sa paparating po natin na local and national election. So, sa pagsisimula po ng ating kwentuhan, ma'am, mga ma'am, ano nga po ba itong tinatawag natin na Omnibus Election Code at ano po or ano-ano yung mga polisiya or mga panukala po na nakapaloob po dito na dapat pong alam po or armado po ang ating mga karadyo agri na malaman? Bali, ang Omnibus Election Code po, ito po ay isang patakaran at alituntunin po at mga gabay sa lahat po ng mga aspeto ng halalan. Okay po. Magmula po sa pagboto ng mga botante, pagpaparehistro po ng botante, hanggang sa pagpapahayag po ng mga kampanya, pangangampanya, hanggang sa pagpapahayag po ng resulta ng halalan. Bali, ang Omnibus Election Code po, ito po yung magiging gabay po sa halalan 2025. Bali, ito po ay galing po sa batas pambansa bilang 881 at isinabatas po noong 1985 kasama po sa mga pangunahing polisiya po o panukala po ng batas po na ito ay yung pagpaparehistro po ng mga botante, pagpapatakbo po ng eleksyon, pagkakaroon po ng kampanya, pag-audit po ng butuhan at paglabag at parusa po sa Omnibus Election Code. Ayun, oo. So, nabanggit po actually yung tungkol sa ilang mga impormasyon na nakapaloob nga po dyan yung sa kampanya. Pero, I believe po that ang mga karadyo agri natin bilang majority po sa atin ay mga botante na. So, mahalaga po na i-sure din muna ng ating mga karadyo agri na sila po ay rehistrado na. Opo. Diba? Dahil nung nakaraang taon po ay tama ba last, mga I think, hindi po ako nagkakamali
nagkakamali, bandang September po yung huling araw nung naging deadline para po sa registration, lalo-lalo na po sa mga kabataan natin na mga karadyo agri, mga nag-18 para po dun sa ating higher positions po natin, dahil meron din naman pong prescribed na age limit or age requirement para naman po sa SK na hindi pa po sakop ng ating papalapit po na local and national elections. So yun po, reminder na po sa ating mga karadyo agri, sana po ay nakapagpa-register na po kayo para po ma-exercise po natin yung ating pong right, 'di ba, sa pagboto po ng mga susunod po na magiging leaders po ng ating community at ng syempre po ng ating bansa. So tungo naman po tayo sa isang very relevant po na usapin actually tungkol po sa election, which is yun nga pong tinatawag natin na vote buying, dahil palasak po sa mga ganitong panahon po yung mga issues and mga concerns po regarding po sa vote buying. So mula po ba, ano po ba itong tinatawag, paano po ba natin i-define ito pong tinatawag natin na vote buying, at kailan po masasabi na ang isang gawain or isang activity po ay maiko-consider na pong vote buying? Ayun po. Ang vote buying po ay isang uri ng paglabag sa batas ng halalan kung saan po ang kandidato o partido o sino man po ay nagbibigay o namimigay ng anumang bagay, pera o kabayaran po upang ma-impluwensyahan ng mga botante na bumoto sa kanila o sa kanilang paboritong kandidato. Ayun po. Ayon po sa Omnibus Election Code, ang vote buying ay isang malinaw na paglabag at may kaakibat na parusa po pag napatunayan po tayo, nalubapag po tayo doon. At ang aksyon na masasabi ng vote buying, may mga katangian po yan para po masabi natin na ito po ay vote buying. Una po dito ay ang pagbibigay ng pera o anumang pong kabayaran kung ang isang kandidato o sino man ay nag-aalok ng pera po, gamit, pagkain o anumang material na bagay kapalit ng isang position po. Yan po. Tapos isa pa din po dito, pangalawa po ay ang pag-alok bago o sa panahon po ng halalan. Ito po yung po. Ito po ay nangyayari po bago po o sa mismong araw po ng halalan. At hindi ito may tuturing na vote, pero meron din po exemption yun. Hindi po yun may tuturing na vote buying kung ang bayaran po ay nangyari po after na po ng election. Dapat po mangyari po siya before campaign period, during campaign period, at saka during po dun sa election na po. Yung papasok na po sa mga presinto, kumbaga yung ating mga botante. Meron pang mga nag-aabot na wag naman po sana. And sa mga mga botante po ay wag na po tayong mag-engage sa vote buying. Any forms po ng pag-aalok, wag na po nating tanggapin. Lalo na po nag-start na yung campaign period sa National Post po last February, and sa March 28 naman po yun sa mga local positions po natin. Sige, ma'am. Tapos ang halimbawa po ng vote buying ay ang isang kandidato po ay nagbibigay ng 500 pesos ay 500 o isang gift certificate po sa mga botante upang tiyakin na sila po ay boboto sa kanila. Okay po. At ang isa pa, o kaya ang isang grupo po, naggagawa po sila ng mga grupo po at sila po yung nag-aalok. Hindi po yung mismong kandidato yung pero meron po siyang supporters, yung mga grupo po na yon, sila naman po ang magpupunta sa mga bahay-bahay, ganyan po, para tiyakin po ang boto. Okay. At ang paglabag po at parusa dito, ang ng vote buying ay 1 hanggang 6 na taon pong pagkabilanggo. Tagal yan, mga karadyo agri, ha? 1 hanggang 6 na taon po. Sa naman po, kaya pwede po magmulta ng 5,000 piso hanggang 10,000 piso po. Ayun po. So, ayan po, ang vote buying ay hindi lang po involve, kumbaga, yung mismong kandidato, pero yung mga supporters nila ay nag-o-offer ng any kind, hindi lang po monetary, but yun nga po yung mga GCs or gift certificates para po ma-ensure na iboboto po sila noong particular na household or botante po na yun. So, yun po, watch out po tayo. Kaya importante din po itong mga ganitong palitan po ng information para po at least mas maging aware po yung mga karadyo agri natin na mga botante na baka mamaya hindi pa po nako-consider para sa kanila na vote buying yun, pero yung mga actions na nag-receive po sila ay may tuturing na po siya na vote buying. So, thank you po dun sa information na yun. Next naman po ay yung tungkol naman po sa COMELEC gun ban naman po. Ayan, sa mga karadyo agri po natin na may mga baril po. Ayan. So, ano po ba yung mga panukala naman po sa ilalim po ng tinatawag natin na COMELEC gun ban? Sa COMELEC gun ban po, ito po ay
under po sa COMELEC Resolution 11067 na kung saan nasasaad po sa batas na mahigpit po na ipinagbabawal ang pagdadala po ng baril ng kahit na sino pong tao. Ayun. May exemption po dito ang mga pulis at army basta po kami po ay nagkaroon po kami ng special exemption na manggagaling po sa COMELEC. At yun po ay meron po kami. So, kung may nagtatanong po, bakit po ako po ay meron pong lisensya, Opo, meron yun po akong din. PTC, mahigpit pa rin po ipinagbabawal po ang pagdadala po ng inyong mga baril. Pero kung gusto nyo po na kayo po ay magkaroon ng exemption, ito po ay makukuha po sa ating pong COMELEC. Ayun. Yun lang po ang pinapayagan po ng batas na magdala ng mga baril sa mga otorisadong tao po basta po meron pong COMELEC exemption po. So, kapag nagkaroon po ng COMELEC checkpoint, Yes. nagkaroon po ng COMELEC checkpoint, nakita po through plain view po through plain view na meron po kayong dalang baril, ipakita nyo po yung inyo pong COMELEC exemption na pwede po kayong magdala ng baril. Kung wala po, mahaharap po kayo sa legal po na kaso na pwede po kayong lumabag sa RA 10591 Tsaka po Omnibus Election Code yun. po. So, panibagong ano din po yan. Yan sa mga karadyo agri po natin na may mga baril. Ayan po, ulitin natin na bagamat may exemption po, yung exemption po na yan ay kumbaga i-request pa po nila Yes. na ma-secure po nila sa COMELEC. But overall po ay mahigpit po na ipinagbabawal po ang pagdadala ng kahit na anumang uri ng baril, except po sa mga may exemptions, and kagaya po sa inyo ma'am, yung mga uniform personnel po natin, kagaya ng mga kapulisan at gayon din po yung mga sundalo po natin. Ayun po. So next naman po ay ito naman pong tinatawag natin na Oplan Katok. Ayan. So ano po ba itong konsepto naman ng tinatawag po natin ng Oplan Katok, at ano naman po yung dapat gawin ng mga karadyo agri po natin hinggil po dito kung halimbawa po ma-encounter po nila itong Oplan Katok? Sa mga checkpoints din po ito, tama po ba? Hindi po. Okay. Ang Oplan Katok naman po ay sinasagawa po yan sa tahanan. Okay. Kaya pala hindi checkpoint kasi tahanan. Opo, sa tahanan po At yan. least po. Opo, So at yun. least, aside po sa checkpoints, may mga ganitong ano din po sa mga May households programa po naman. kasi yung PNP na Oplan Katok. Ito po yung kumakatok po. Literal. PNP Literal po. sa kanilang mga tahanan. Literal po, Ayun. yung po yung mga ang mga nakakatok naman po, yung may mga ano na po, may mga knowledge na po kami na meron po silang mga baril. Okay. Pero po, yun ang ano po nila, kaya po sila nakatok dahil hindi po sila nakapag-rehistro ngayon. O kaya meron na-late na po silang magpa-rehistro, kung kaya't kinakatok po namin sila para po paalalahanan. Ayun. Opo, kung kaya sana po pagka meron pong nagkatok sa mga tahanan nila at nagtanong po, wag po silang matakot kasi po ang pagkakatok po ay hindi naman po pag-aresto agad ng mga ng mga kababayan natin. Tama. O ibig sabihin lang po nagpupunta lang po kami para paalalahanan po sila na kailangan po nilang iparehistro yung baril nila, o kung gusto po nila pong bitbitinin yon during the election period po, pwede po silang kumuha ng nung exemption from the COMELEC po. Ayun. Kaya sana po makipagtulungan po tayo sa mga pulis. Ipakita pagka nakatok po kayo, makipagtulungan po tayo sa mga pulis, po. Tapos ipakita po yung kailangang dokumento. Baka kami din po ay may kaligtaan na yun pala ay nakapag-register na po kayo, hindi pa lang po kami na-inform. Ipakita lang po yung mga kailangan nilang dokumento. O kung wala pong baril, ipagpakilala po ng sarili po. Kasi syempre po, di ba po natin maiiwasan yun. Basta wag po silang matakot at lagi pong i-check. O kung meron pong agam-agam sa mga nagkakatok po ng pulis, pwede rin po silang mag-check ng credential ng pulis na pumunta sa tahanan nila. Ayun, Po? goodness po Opo, yun po. Pwede po silang tumawag sa himpilan namin na meron po bang ganitong pangalan na kasama po ba dyan sa kapulisan po ba kaya natin sila ng Muñoz, sabi niya gano'n. O kaya yung kailangan din po kasi naka-uniform yung ayan. Tsaka yung ID po. Opo, at saka yung identification po, Yes. yun, kailangan din po. Kaya, ayun po, yun naman po, bahagi po yun ng pagpapanatili natin at pagpapaayos para po din maiwasan ang mga violence, ganyan po, po. Dahil alam naman natin na pag may baril po,
hindi naman natin hindi natin masasabi kung kailan po yun magagamit. Kaya yun po yung iniiwasan po natin. Kung ano din po, after po noon, meron din po kaming keep safing po na tinatawag. Okay. If ever po na hindi pa po nila napalisensya yung baril nila, pwede po nila yung ipa-keep safe muna sa amin during the process po nung pagpaparehistro. Okay. Para po mas safe. Mas safe po at hindi po magamit natin sa kung ano man pong violence po. Dahil yun naman po ang iniiwasan talaga natin, lalo na po ngayong panahon po ng halalan. Very crucial po kasi yung ganitong period po. Kaya ayan, meron po tayong tinatawag na Oplan Katok sa mga karadyo agri po natin, lalo na yung may mga baril po sa kanilang mga tahanan. Ayan, so wag po daw magpapanik, wag pong matatakot. So ito po ay pagpapaalala lang po sa bawat isa na mga bagay po na kailangan maalala natin, like pagpaparehistro po ng inyong mga firearms, at gayon din po kung updated po, may papel, ipakita lang po natin. And yun po, maging vigilant din tayo na tignan po yung mga nagkumakatok sa kanilang mga tahanan. And yun po, nagbigay naman ng assurance sila ma'am na pwede po tayo magsadya or tumawag po sa kanilang himpilan to verify yun pong mga personnel po na nagpupunta po or kumatok po literally po sa inyong tahanan. So, next naman po na isa din na madalas po nating naririnig kapag ganitong panahon ng halalan, yun naman pong mga COMELEC checkpoints. Yan. Meron po kasing iba na maaaring may agam-agam din kapag may mga checkpoints. Actually, literally, di ba pag may mga checkpoints, pag may mga pulis na silang nakikita sa kalsada, umiiwan ng ruta. So, this time naman po, ano naman po ba yung dapat gawin po ng ating mga karadyo agri? Once po na may ma-encounter sila ng mga COMELEC checkpoints, ano po yung dapat tandaan at mga dapat pong i-watch out din po ng ating mga karadyo agri hinggil dito. Thank you po. Sa COMELEC checkpoint po, ang COMELEC checkpoint po kasi ay ginaganap po o ginagawa po at isang paraan po para mapanatili po natin ang kaayusan at kaligtasan po ng halalan. Kasi pag sinabi po natin COMELEC checkpoint, ang tinitignan po lagi dyan is yung mga illegal na baril na nakasama po sa COMELEC Resolution 11067. So, wag po tayong mabahala, wag po tayong mag-alala, wag po nating iwasan ang COMELEC checkpoint kasi nandyan po ang mga kapulisan po natin para siguraduhin po ang ating pong mga kaligtasan. So, kapag nakakita po tayo ng COMELEC checkpoint at gabi, yung pong headlight po natin, gawin po nating idim po natin, wag po masyadong maliwanag para po Then po, buksan po natin yung ating cabin light para makita po yung Then, tiyakin po natin na wala po tayong dalang mga illegal na baril o materialis man yan. And then, wag po natin kakalimutan po yung ating pong identification card or ID po ng pagkakakilanlan, rehistro o dokumento po ng ating pong sasakyan. Kasi yan po yung mga i-check po natin. Tapos, maging magalang din po tayo sa ating pong mga otoridad na nagche-checkpoint po. So, and then, tignan din po natin, lagi po nating tandaan, plain view search lang po or visual search lang po. So, hindi nyo po kailangan buksan po yung inyong mga compartment, ang inyong pong mga bag, ang inyong pong mga trunk. Hindi po, hindi po mandatory po na buksan. Basta, titingin lang po kami sa inyong plain view lang po talaga. Visual search lang po. Literal na titingnan lang po talaga siya. Literal lang po talaga. Hindi nyo rin po kailangan lumabas ng inyong sasakyan. Ayan po. Hindi nyo po kailangan. Hindi rin nyo po kailangan ipaisa-ilalim ang inyong sarili sa body search. Ayun. Hindi po. Okay. Basta lang po kami, plain view lang po. Then kapag wala pong problema, pwede na po kayong Then hihingi lang po kami ng konting pasensya sa abala pagdating po sa COMELEC checkpoint. Talaga pag COMELEC checkpoint lang po, medyo maaabala lang po namin kayo ng konti sa inyo pong mga oras. So hinihingi po namin ng inyo pong kooperasyon po para po mapanatili po natin at maisiguro po natin ang maayos at ligtas po nating halalan. Tama, ayun. So, plain view lang po or visuals lang po ang tinitignan ng ating mga kapulisan tuwing COMELEC checkpoints. Yung mga lights po natin, kailangan po nakabukas kung gabi po. And yun po, hindi po natin kailangan lumabas ng sasakyan, hindi po natin kailangan magpa-body search, at yung mga essentials po kagaya ng mga bags and wallets po ay hindi din po mandatory at hindi po
actually titignan po ng ating mga kapulisan sa mga ganitong COMELEC checkpoints. And yun po, wag po nating tatakbuhan. Wag po tayong cooperation. Opo, para po maiwasan din po yung aksidente minsan po. Kasi pag nakakita po kasi ng checkpoint, tatakbo. So, ang magiging mindset po ng pulis, baka may dalang illegal. May ganong assumptions na po agad. Siyempre, hakabulin po namin para ligtas po tayo. Maiwasan natin mas grabing disgrasya. Mas maganda po yung inyo pong kooperasyon sa amin. At gayon din po, sa kabila po nung kailangan, kagaya nung nabanggit ko kanina, maging vigilante din po, observant din yung ating mga karadyo agri. Uulitin ko po, hindi po kailangan mag-body search, hindi po kailangan lumabas ng inyong mga sasakyan, hindi po kailangan o hindi po i-check ng ating mga kapulisan yung mga essentials natin kagaya ng mga bags and wallets, but kailangan po ipakita ang inyong ID for your identity at ilan pong mga dokumento na may kinalaman po sa inyong sasakyan. Yun. So, yun na, wag pong tatakbo pag may police pong nakikita sa kalsada. Okay po? Para po maging smooth sailing po kasi nabanggit nyo na nga po na magiging short abala, pero syempre po para po sa kaligtasan naman natin yan. At kung tatakbuhan po kasi natin sila, ang mga ma'am sensors po natin, pwede pong mag-lead ito sa disgrasya and syempre, mas mahabang abala po ito para po both sa inyo, sa ating lahat mga karadyo agri and sa atin pong mga kapulisan. Yun po. So, tapos na po tayo sa COMELEC checkpoint, sa gun ban at sa vote buying po. Ngayon naman po, ito po ay maaaring bago po sa ating mga karadyo agri. Ito pong tinatawag natin na NTFD PAGs. So, ano naman po ang tungkol dito at ano po yung may mga policies or mga batas po ba nakapaloob po dito sa NTFD PAGs po natin? Ayun po, ang NTFD PAGs po ay National Task Force on Disbandment of Private Armed Groups. Ito po ay isang special na task force na itinatag ng pamahalaan ng Pilipinas upang sugpuin o puksain po ang mga private armed groups na nagpapaigting ng karahasan o kaguluhan sa bansa. Ang mga private armed groups po ay mga armadong grupo na binubuo ng mga individual na hindi bahagi ng mga formal na puwersa ng pamahalaan o gobyerno, kundi hindi din itinatag ng mga politiko, negosyante at iba pang pribadong sektor. Upang magsagawa pero ito po ay yung mga nagsasagawa po ng mga illegal na gawain po, tulad ng paghahasik ng karahasan, intimidasyon at mga krimen sa mga komunidad. Layunin po ng pagdisband ng mga private armed groups ay tanggalin at puksain ang lahat ng private armed groups na gumagawa ng mga illegal na gawain at nagpapalala ng sigalot sa ating bansa. Ang mga private armed groups po ay isang malaking banta sa kapayapaan at kaayusan ng mga lugar dito sa ating bansa. Sila po yung mga tinatawag nating goons. Sa mga pelikula po ito. Sa mga goons po. So yun. Yun po yung mga panakot po nung na yun. Pero in terms po nun, ginagawa po ang panakot nila, tatakutin nila yung tao po para po makamit po yung pagboto. Ginagamit po sila sa halalan. So, posible po na present pa din sila lalo na ganitong panahon ng kampanya. Sila po yung ginagamit sa may mga intense political rivalry po sa Pilipinas. So, kaya nga po nakikiusap po kami sa inyo. Meron po kayong alam, ganyan po. Hindi po, magkaroon po ng kooperasyon na support nyo po yung amin po mga programa na pag-disband po ng mga private armed groups. Kasi po, sila po isang malaking banta po talaga para makamit po natin yung tahimik at ligtas at mapayapang halalan. Opo, totoo din. Lalo na po ngayong panahon ng eleksyon ay yun po, i-emphasize natin yung cooperation po, yung pagtutulungan ng community at ng atin pong mga kapulisan, kagaya po nila ma'am. And kagaya din po yung pagbisita nila dito sa ating himpilan and sa iba pa pong mga radio stations po sa ating community ay para po magbigay po ng information, paalala and awareness po sa ating lahat. Lalo na po sa mga registered voters na po nating mga karadyo agri. So with that po, bago po tayo tuluyang
magpaalam. So, hihingi na po ako ng inyong mga mensahe po para po sa ating mga karadyo agri. Lalo na po kaugnay po sa papalapit nga po na local and national elections. Ngayon nga pong darating na May 12. Yun po. Sige So, po. sa nalalapit pong eleksyon sa May 12 po, ang kapulisan nyo po ay handa pong magserbisyo 24 hours, 7 days a week. So, kami po ay handang nandito lang po. Bukas po ang aming himpilan para po masiguro po ang kaligtasan po ng bawat isa. Sa nalalapit pong halalan, ang pakiusap lang po namin is magkaroon po tayo ng kooperasyon. Konting pasensya po pag sa Comelec checkpoint. And then po, magtulungan po tayo na maiwasan po ang pagpapakalat po ng fake news. Ayan, Minsan opo. po kasi may mga fake news po tungkol na po sa halalan. So, bago po natin i-click, sabi nga po, think before you click. So, Yes. tingnan po muna natin yung mga source kung tama po ba ang pinanggagalingan po ng news para po maiwasan po natin ang pagkaroon po ng alarma ng publiko Tama. sa mga fake news po na yan. And then po, iwasan po ang anumang uri ng karahasan at panggugulo po. Lalo na po sa bago po ang eleksyon. So, bago po eleksyon, May 11 ng gabi, mayroon na po tayong liquor ban. So, Ayun. sumunod lang po tayo doon sa ating pong liquor ban po na yon. So, ipinagbabawal po ang pag-iinom po ng alak. Bago po ang araw po ng eleksyon hanggang May 12 po. Ayan. Ayan, ang alas 12 impunto po ng gabi. Wala Ayan. mo So, nang ayan. Pwede na po kayo uminom ng alak pag alauna na po. May 13 na po yun. Para po mas masiguro po yung safety, lalo Yun na po kasagsagan kasi ng nasa halalan batas nyo. po kasi Oo. yun, May 11 to 12 po is liquor ban po yun. Yes. 24 hours po kasi yung liquor ban. Yes. So, ang panahon po ng eleksyon ay kadalasang nakikita po yung mga tao bilang isang pagkakataon po upang magpalaganap po ng maling yun nga po yung sinasabi ko kanina, informasyon. Yes. So, Oo. maging magpagmatsyag po tayo, magkaisa po tayo at magtulungan para sa isang ligtas, makatarungan at maayos na eleksyon po ng 2025. Yun, thank you Ikaw po. naman, Ma'am, may add po ba tayo, Ay, ma'am? po, basta po wag lang po kayong matakot o magatubili po na lumapit po sa aming himpilan. Lalo na po, mabait po yung ating COP, si Police Lieutenant Colonel Andres D. Calawa Jr. po. Kung meron po kayong nais ibahagi o sabihin po sa amin, wag po tayong magatubili. Lagi lang po bukas ang aming himpilan na matatagpuan lang naman po sa Barangay Katalanakan po, sa baba po ng palengke ng Muñoz. Ayun lamang po, maraming salamat po. Yan, dagdag ko na rin Yes, po yung ating pong hotline numbers Yes po. Yan. So, ang ating pong hotline numbers is 0915-599-1424 po. So, pwede nyo po kaming i-text, i-call po sa anything po na pwede po kaming makatulong po sa inyo. So, para po in behalf po ng aming pong Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Andres D. Calawa Jr., sa aming pong Deputy Police Major Geman Lumboy po. Maraming salamat po sa ating pong mga karadyo agri at lalo-lalo na po dito sa ating pong mga personnel po dito sa radio station po na to, at hinayaan niyo po kami na magbigay po ng information po. Maraming salamat po. Ayan po. Siyempre po, on behalf din po ng management ng Radyo Agri 90.1 FM, isang malaking karangalan din po na maging katuwang po ninyo ang ating himpilan para po makapagbigay po tayo ng mga mahalagang information po para po sa ating mga karadyo agri. And hindi po ito yung magiging first and last mga ma'ams, dahil marami pa po mga kailangang information po na at kaalaman po na dapat po nating maiparating po sa ating mga karadyo agri. So, baka po may gusto po kayong batiin, mga i-shout out po nating mga moms and sirs po na naiwan sa inyong office po. Shout out po sa lahat po ng personnel po ng Science City of Muñoz Police Station, lalo na po yung yung nagbibideo po sa amin ngayon. Ayaw po. Yung si NUP Irish Lane Riopta po, na birthday po kahapon. Ayan, belated happy birthday po. Happy birthday po, Irish Lane. And then po, sa March 20 po, magkakaroon po tayo ng Unity Walk, Interfaith Rally and Peace Covenant po sa atin pong lungsod Agham, para po magkaroon po ng covenant signing po na maayos at magkaroon po ng payapang election 2025 po. Okay po. Ayun po, magsasama-sama po lahat ng ating kandidato po. Ano po, hindi lang po isang partido po yun. Lahat po ng kandidato pupunta po doon, mag-unity walk, interfaith rally, at saka po covenant signing po para po mas matiyak po na
payapa po at wala pong anumang tensyon na nagaganap po dito sa Science City of Muñoz during po ng election period ng 2025. Okay po, sige po ma'am. Ayan, with that po, maraming salamat po ulit. And kay ma'am, na naka-live stream din sa kanilang Facebook page. Ayan po. So, actually po ay naka-post na rin, Ma'am Colleen, tama, yung mga information ng nasa lead wall na rin po ng ating ahensya. At gayon din po sa iba pa pong mga platforms po, especially ng ating PNP Science City of Muñoz. Ito pong mga information na to and yung hotlines din po nila. So, with that po, Ma'am Abad and Ma'am Cayago, maraming salamat po muli sa pagbisita po sa ating himpilan. So, ayun po. With that po, ay pansamantala po muna kami magpapaalam sa ating programa. At abangan po ninyo mamayang alas 3 ang programang Kukutok. At iba pa po natin mga programs. Muli po ako po si Badet from Radyo Agri 90.1 FM. Sumasa inyo po. At ang oras po natin, 11:47 na po ng umaga. So, with that po, bye for now. At tutukan po ninyo iba pa po nating programs. Dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Radio Agri 90.1 FM Filmec, a food-secured nation for everyone.